Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking babasahin ngayon ay makikita sa Salmo Kapitulo 12, versikulo 1 hanggang 2. Ito po ang nakasulat. O Yahweh, kami sana iligtas mo pagkat wala na ngayong mabuting tao. Wala ng taong tapat at totoo. Nagsisinungaling silang lahat sa isa't isa. Nagkukunwari at nagdadayaan sila. Yan lang po. Maraming salamat. Purihin ang Panginoon. God bless. Isang mapayapang gabi po sa ating lahat. Sa aking pagpapatuloy ngayong gabi, mula pa rin po sa aklat na maawit ang aking ibabahagi, Kabanata 12, talata 3. Patigilin mo, Yahuwa, ang madaldal na dila at sarahan ang bibig ng hambog na magsalita. Ito po ang nakasaad sa banal na kasulatan, sa amang lumikha lagi ang kapurihan. Amin. Magandang araw po sa ating lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay mula po sa Salmo chapter 12, verse 4 to 5. Sinasabi nila, sa pamamagitan ng aming pananalita ay magtatagumpay kami. Sasabihin namin ang gusto naming sabihin at walang sino mang makakapigil sa amin. Sinabi ng Panginoon, kikilos ako. Nakikita ko ang kaapihan ng mga dukha at naririnig ko ang iyakan ng mga naghihirap. Kaya't ibibigay ko sa kanila ang pinapangarap nilang kaligtasan. Amen. God bless po. Hello po, good evening. Ang aking Bible verse for today is from the book of Psalms, chapter 12, verse 6. Ang mga pangako ni Yahweh ay maaasahan. Ang katulad nila'y pilak na lantay. Tinunaw sa hurnong hinukay, 7 beses na pinadalisay. Amen. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. So muli po, purihin mo po muli ang Panginoon sa pagkakataon na narito po muli tayo upang magpatuloy sa ating devotion, ang ating pong pagbabasa ng Biblia sa bawat araw. At tayo nga po ay nasa Psalms chapter 12. Ang ating pong babasahin ay talata 7 hanggang 8. So sabi po dito, O Panginoon, ingatan mo ang iyong bayan. Iingatan mo kami mula sa lahi na masasama magpakailanman. Kahit saan ay lumalaganap ang kasamaan, dahil ang mga taong gumagawa ng masama ay pinararangalan ng tao. So dito makikita po natin talagang ang Panginoon ay patuloy na nag-iingat doon sa mga taong andun yung katapatan at talagang kumikilala sa Kanya. Kumbaga talagang ang nagiging tugon ng Panginoon dito ay yung pag-iingat, talagang yung proteksyon ng Panginoon doon sa mga taong tapat ay lagi pong nandyan. So ibig sabihin, kahit sila ay pinapalibutan ng masamang tao, yung Panginoon pa rin yung nagbabantay, ang Panginoon pa rin yung nag-iingat sa kanila, at yung Panginoon pa rin yung nagkakaloob ng paggabay. So dito po natin makikita na talagang yung kapag sinabi ng Panginoon na iingatan kita magpakailanman, ito po ay kaya niya pong tayuan. Kung kaya't pag sinabi ng Panginoon, iingatan kita, kaya po itong tayuan ng Panginoon sapagkat siya po ay makapangyarihan. Dito makikita din po natin na talagang sa verse 8, talagang ipinapakita po talaga dyan yung kalagayan ng lipunan, na talaga yung kasamaan, talagang malaya nila. Kumbaga talagang ito ay lumalaganap, na mapapansin po natin bakit parang baligtad na yung nangyayari, talagang yung masama ay yun na yung pinapupurihan ng mga tao, at yung mabuti, ito ay tila ay wala na nagbibigay ng pagpaparangal sa mga ganong mga gawain. Pero ito po ay hindi nasasayang sapagkat yung ating Panginoon ay ang nakakakita ng lahat ng ito. So, ibig sabihin, sa kabila ng hindi napapansin yung ginagawa mo, ay manatili po tayo doon sa paggawa sapagkat yung Panginoon ay patuloy niya itong tinitingnan, at hindi po ito masasayang. Sa kabila ng talagang lumalaganap yung kasamaan, ay patuloy pa rin po ang Panginoon na naghahanda ng parangal doon sa mga taong naging tapat sa Kanya at sumusunod sa Kanya. Sapagkat yung
yung mga inihanda ng Panginoon sa mga taong sumusunod sa Kanya. Ito po ay talagang garantisado at talagang yung taong tatanggap nito, no, yung talagang gumawa ng mga bagay para sa Panginoon, ay hindi po ito mawawala ng isa-isa sapagkat ito po ay pinangako ng Panginoon. So, ibig sabihin sa kabila ng lumalaganap yung kasamaan sa mundo, manatili po tayo sa paglilingkod, manatili po tayo sa paggawa ng mabuti para sa Panginoon. So, muli po, God bless everyone.